Sa pagsisimula ng Season 3, makikita ang lugar na mayroon malalaking makina. Habang maaalalang lugar ito ng mga sinaunang tao, at dito nakita ni Department Head ang gintong glabs, at ang sunog na katawan ng sinaunang tao. Habang ipinakita din dito sila Jamie na kinakausap niya si Dr. Faye, at tinanong niya na ito na ba ang katawan ng sinaunang tao, at kaagad naman kinumpirma ni Dr. Faye na ito na nga iyon. Habang nakatayo sa harap ng sunog na katawan, at tiningnan niya ito ng maigi, habang naisip naman niya si zombie, at sinabi na kahit mamatay pa siya ay hindi siya susuko. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, ay tumunog ang alarm clock mula sa kwarto ni zombie. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang mawasak ito pagkatapos na maging pinakamalakas na zombie sa mundo. Nagkaroon siya ng ilang mga flashback habang ginagawa niya ang mga bagay-bagay. Naalala niya ang kanyang nakaraan kung saan siya nagsimula bago siya naging pinakamalakas na zombie sa buong panahon. Ang ating bida na si zombie ay naging iba sa kanyang mga lahi, at makikitang kagigising lang niya. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay literal niyang kinuha ang zom mula sa zombie, at ang B ay mula din sa zombie. Nakakalito ngunit kung iisipin kinuha lang talaga niya ang kanyang buong pangalan sa tawag sa kanila na zombie, habang makikita siya na malalim ang kanyang iniisip. At ang kanyang edad ay hindi niya matukoy at hindi rin niya alam kung paano siya namatay, ngunit ang tanging naaalala lang niya noong araw na habang nag-aaral pa sila, ay nakagat siya mula sa kanyang silid-aralan, at naging isang zombie dahil hindi nila alam ang paglaganap ng zombie noong araw na iyon, at sa una ay isa lang siyang ordinaryong zombie, at makikita siya sa mga nagkakagulong zombie na sumusunod sa grupo ng mga zombie kung saan man ito magpunta. Upang mabuhay siya at hindi maging panggatong at hindi maging panghabang buhay na makinang pinagkukunan ng kuryente, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Sinimulan niyang sanayin ang sarili at umiwas sa laman ng tao at kumakain lamang ng protina na pulbos para sa 3 beses sa isang araw, hanggang sa magtagumpay siya sa kanyang layunin. Matapos ang lahat ng mga sakripisyo at pagsusumikap na iyon, siya ay naging isang napakalakas na zombie, kung saan siya ang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay sa mundo, at walang makakapigil sa kanya. Paminsan-minsan ay nagiging mas malakas siya at nakakakuha ng isa pang anyo kung saan maaari siyang maging baliw na zombie kapag kumakain siya ng maanghang na pagkain o nasa sabik mula sa mga laban. Nakamit din niya ang isang anyo ng tao na may kakayahang sirain ang lahat kahit anuman ang pumipigil sa kanyang mga layunin. Ang panghuli ay isang buong anyo ng isang tao, kung saan siya ay may makajos na lakas na hindi mapipigilan ng sinuman, at sa ganitong estado ay malalampasan niya ang lahat. Ngunit pagod na siya sa pakikipaglaban upang makamit ang kapayapaan kaya nagsimula siyang tumulong sa mga tao, at sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap ay nalutas niya ang hindi mabilang na mga problema para sa sangkatauhan. Tulad ng kung paano niya ginawa noon sa Zombie King, at sa mga sinaunang tao, upang baguhin ang pananaw ng mga tao sa zombie. Dahil sa lahat ng kanyang pagsisikap ay sa wakas ay nakamit niya ang kanyang sariling lungsod. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-isip na naging masyadong siyang malakas kung saan maaaring matakot ang mga tao sa kanyang banta, at patuloy na sinusubukang alisin siya dito sa mundo. Habang abala pa siya sa kanyang ginagawa ay may nag-doorbell sa harap ng apartment niya. Wala siyang ideya kung sino ito kaya tinanong niya kung sino ang taong ito. Nagulat si Zombie dahil nandoon si Violet, para sabihin sa kanya na late na siya ng 2 oras. Matapos marinig ito ng zombie ay kaagad na kumilos para ihanda ang sarili. Samantala, sa Beyonders Academy, maraming tao ang nagtipon para sa isang seremonya upang masuri ang paglago ng akademya, at upang kilalanin ang mga tao na ito na mayroon sila, sa magulong panahon na nagdulot ng mga problema at hamon. Gayunpaman, tinawag ni Lanky ang lahat na ipakilala ang zombie bilang pinuno ng kanilang kaunlaran sa akademya. Dumating na ngayon si Zombie sa entablado habang tinanggap siya ng lahat sa pagiging bagong pinuno ng Beyonders Academy. Agad siyang binati ng lahat pagkatapos ng pagpapakilala. Dahil sa respeto nila kay Zombie, agad silang yumuko para magpakita ng respeto kahit na zombie si Zombie. Sa kasamaang palad, walang ideya ang zombie kung paano niya sisimulan ang seremonya, kaya sinubukan na lang niya na batiin sila, at tinanong kung nagugutom ba sila dahil bumili siya ng ilang mga itlog para sa lahat. Dahil doon, naramdaman ng lahat ang awkward sa pagsasalita ng zombie. Sa kabilang banda, ang naunang hepe ay tinanong ng kausap niyang lalaki na kung bakit siya napalitan sa pwesto ni Zombie,
kaya ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa lakas ng zombie. Samantala, abala ang department head sa pag-inom ng kanyang kape, at biglang sumugod si Inspector Chen sa lalaki na nakatayo sa labas ng opisina ng department head at sinabing may emergency. Nang makapasok siya sa opisina ng department head, agad siyang tinanong nito at sumagot siya na may malaking problema sila. Ito ay dahil ang president ng kanilang bansa ay tumatawag sa kanyang telepono. Nagulat ang pinuno ng departamento nang marinig ang balitang ito. Pagkatapos, sinagot niya ang tawag mula sa Pangulo, at pinag-usapan ang nangyari kamakailan. Binanggit ng pinuno ng departamento na kaagad niyang ipapasa ang ulat na ito, dahil wala pa siyang oras para gumawa ng ulat at nanumpa siya na hindi niya ito sinusubukang itago. Agad namang nagtanong si Inspector Chen tungkol sa sitwasyon, at sumagot ang department head na nalaman na ng buong mundo ang insidenteng kinasasangkutan ng mga sinaunang tao. Nalilito siya kung paano nangyari ito nang hindi sinasabi sa sinuman. Kaya sinabi sa kanya ng pinuno ng departamento na nagdulot sila ng malaking kaguluhan, at maging ang kabilang panig ng mundo ay naramdaman na may nangyari dito. Habang sinusuri ni Inspector Chen ang balita, sinabi dito na ang katimugang kontinente ay sumailalim sa isang malaking labanan na pinaghihinalaang sanhi ng mga sinaunang tao. Pagkatapos ng lahat ng pangyayaring ito, may isa pa silang dapat isipin. Magsisimula na ang exchange meeting at lahat ng ito ay mangyayari sa madaling panahon. Gayunpaman, tinanong niya si Inspector Chen tungkol sa mga itlog na hiniling niyang bilhin. Sa kabutihang palad, nabili lahat ni Inspector Chen. Samantala, isang magandang araw sa tahanan ng zombie sa H-City. Pumunta ang pinuno ng departamento sa apartment ng zombie, habang may dalang mga nakasupot na mga itlog dahil ito ang paboritong protina ng zombie. Nakaramdam ng pag-aalinlangan ang pinuno ng departamento ngunit nagkaroon siya ng ideya na malamang na walang problema kung hihilingin niya sa kanya na gawin ang kanyang trabaho. Kaya nagbel na siya. Biglang bumukas ang pinto at nandoon si Violet at gulat na gulat silang dalawa nang makita ang isa't isa. Nagulat ang department head nang makita niya si Violet na nakasuot ng maid costume na may kasamang cat headman, habang may daladalang cake sa loob ng apartment ni Zombie. Napasigaw siya nang makita niya si Violet na nakasuot ng ganitong uri ng mga damit at sa pag-aakalang mayroong nangyayari mula sa kanya at kay Zombie. Laking gulat ni Violet nang marinig niya na ang department head ay nagsabing may nangyayaring kakaiba sa kanila ni Zombie, kaya agad niyang ipinaliwanag na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Kahit papaano, nandun din si Lanky nakapareho ng outfit ni Violet, at sa oras na iyon mayroon din siyang bunny head habang may hawak na strawberry cake. Laking gulat ng department head nang makita niyang pareho silang nakasuot ng maid outfit, at sa tingin niya ay nasa matindi silang karahasan. Hindi nakaimik si Lanky sa iniisip ng department head hanggang sa marinig nila ang salita kung gaano ka-wild silang dalawa. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nagulat si Lanky na ang pinuno ng departamento ay talagang nag-iisip ng kakaiba dahil sa kanilang mga damit. Nang makita niya ang lahat ng ito, nagkaroon ng ideya ang pinuno ng departamento na gumawa ng dahilan para umalis, at sinabing mayroon pa pala siyang gagawin kaya babalik na lang siya sa punong tanggapan. Parehong nagmamadali sina Lanky at Violet patungo sa department head, na nagpapaliwanag na narito lamang sila upang ipagdiwang ang promosyon ng zombie, at ang dahilan kung bakit sila nagsuot ng ganito dahil sa pagkatalo nila sa kanilang laro. Iniisip ng pinuno ng departamento na ito ay kalukuhan lamang kaya tinanong niya kung paano sila maaaring magsuot ng ganito para sa isang party, dahil hindi pa niya nakita ang alinman sa kanila na magsuot ng mga damit na ganito. Hindi na nakapagsalita si Violet kaya pinapasok na lang niya ang department head para maniwala sa pinag-uusapan nila. At sa pagpasok niya, nakita niya si Zombie na naglalaro ng baraha, habang si Don ay mukhang tuwang-tuwa habang pinapanood ang Zombie na naglalaro. Ang dating Pangulo ay laban sa Zombie sa larong ito ng baraha, at seryoso siyang gustong manalo laban sa kanya. Nagulat si Zombie habang kinukuha ng dating Pangulo ang cards na magpapanalo sa kanya. Sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang pagdiriwang ng Zombie para sa pagpasa at pagiging bagong pinuno ng Beyonders Academy. Nakaramdam ng kaunting kahihiyan ang pinuno ng departamento nang makita niya ang mga bagong bagay na ito mula sa kanilang lungsod. Samantala, may mga prutas na lumilipad sa paligid ng silid. Biglang may sumunod na mga hiwa mula sa isang espada na tumama sa mga prutas bago lumapag ito sa plato.
Isa pala sa mga pinuno ang naging dahilan ng mga pagkilos na ito upang ipakita ang kanyang kakayahan mula sa lahat. Matapos hiwain ang lahat ng prutas at gulay, agad niya itong inilagay sa isang plato para ihain sa iba. Ito pala ay gumagawa siya ng sushi mula sa mga prutas at gulay, habang makikita siyang tuwang-tuwa sa mga pinaggagawa niya na parang ewan. At napansin niyang nakatingin sa kanya ang kanilang department head na walang imik at may curiosity kung bakit niya ginagawa ang mga aksyon na ito. Bigla siyang nagpanik, at nagsabing pinilit lang siya ni Zombie sa ganitong klaseng aksyon, at natatakot siyang isipin ng department head na kusang loob niya itong ginagawa. Umubo ng kaunti ang pinuno ng departamento bago tawagin ang lahat. Natutuwa siya na ang lahat ay nasa iisang lugar lang, dahil mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin sa kanila. Ang mga pinuno at ang department head kasama si Zombie ay umupo sa silid, kung saan tinalakay nila na ang pinuno ng departamento ay hindi talaga ang pinuno ng mga tao. At tinanong ito ni Zombie kung totoo ba ito, kaagad naman itong kinumpirma ng department head, at matapos sagutin ang tanong ni Zombie ay nagpasalamat siya sa isa pang hepe sa pagbibigay ng isang bowl ng sushi. Idinagdag din niya na ang rehiyon ay may maraming mga lalawigan na sumasaklaw sa libu-libong kilometro. Habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang maskara sa bibig. Dahil sa curiosity, lahat sila ay nakatingin ng maigi kay department head, dahil hindi pa nila nakikita ang tunay na mukha nito at dahil hindi niya basta-basta hinuhubad ang kanyang maskara. Habang tinatanggal ang kanyang maskara, ipinakilala ng pinuno ng departamento ang kanyang sarili bilang pinuno ng probinsya ng lalawigan ng Guangzhou, at dahil sa kabigwang makita ang kanyang buong mukha ay lumingon na lang sila sa likod na may mukhang ewan, at nagtaka ang department head sa ginagawa nila. Tinanong niya kung anong problema, sinagot nila siya na wala naman. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Zombie na ang kanilang planeta ay kasalukuyang may 2 kontinente, at isa ring may 2 bansa, mayroon silang tinatawag na bansang A, at bansang B. Pagkatapos ay idinagdag niya na sila ay nasa bansang A sa kabilang kontinente. Ipinaliwanag niya na matagal na panahon na ang nakalipas, upang mabuhay, kapwa ang kanilang mga bansa ay nagtulungan upang maalis ang mga zombie, ngunit maliban sa panahong iyon, habang may pagtutulungan sa ibabaw, patuloy silang nakikipaglaban sa dilim. Kaya't upang makontrol ang opinyon ng publiko, nagsimula ang 2 bansa ng mag-exchange meeting para sa kapayapaan at hindi upang alisin ang ibang lahi. Habang makikitang naguguluhan pa rin si Zombie kung ano ang exchange meeting. Kaya ipinaliwanag ni Violet na ito ay isang internasyonal na palakasan sa pagitan ng 2 kontinente, at bahagi rin ito ng isang pandaigdigang pagsasanay sa mga militar. At idinagdag niya na ito ay ginaganap ng 1 beses sa bawat 4 na taon, at isa sa mga kampyon na ito ay ang pinuno ng Guangzhou. Nang marinig ito, inisip ni Zombie na ito ay walang kabuluhan kung tutuusin, at binanggit din nilang kinaang huling round ay isang kompetisyon kung sino ang makakapatay ng mas maraming zombie, sa isa sa mga probinsya ng Guangzhou at pumatay ng higit sa 8 milyong zombie. Nang marinig ito, nakaramdam ng takot si Zombie na umabot pa sa kanyang mga buto, at hindi siya makapaniwala na posible ito. At nang matapos ang lahat ng problemang dumating, pinayuhan ni Lanky na dapat dalhin ng Zombie ang bigat na ito, dahil siya na ang pinuno nila ngayon, at makikitang nakakaloko ang reaksyon ni Zombie, dahil iniisip ni Lanky na tao talaga siya kahit halatang halata ng iba na isa siyang zombie. Gayunpaman, sinusubukan ng department head na pakalmahin sila dahil hindi lang sila ang tumututol sa kaganapang ito, dahil hindi nila gagawin ang ganoong bagay, at nagtatanong ang Zombie tungkol sa kahulugan ng federalismo at monarkiya. Sa kabilang bahagi ng bansang B, isang eroplano ang papunta sa destinasyon nito. Sa pagbaba nila, kaagad silang pumunta sa opisina ng isang tao. Ito pala ang headquarters ng bansang B, at mayroon silang ilang mga dokumento sa lamesa tungkol sa insidente na kinabibilangan ng sinaunang tao. Sinabi ng isang lalaki sa kanyang mga bisita na tingnan nila ang larawan dahil kumalat na ito sa buong bansa, kaya agad nilang tiningnan ng mabuti ang larawan na kanilang kinuha, at makikitang kambal pala ang 2 tao na ito na may parehong estilo at fashion. Laking gulat nila matapos makita ang mga larawang ito dahil nakilala nila na ito ay teknolohiya ng sinaunang kabihasnan. Ipinaalam sa kanila ng lalaki na ang departamento ng Panectic ay naghihinala na sa bansang A na nagsisimula na sila upang maunawaan ang teknolohiya ng sinaunang tao,
at napakasama nito sa kanilang bansa dahil mapag-iiwanan sila kung ganap na makontrol ng bansang A ang kapangyarihang ito. Idinagdag din niya na ang Pangulo ng bansang A ay magkakaroon ng pagbisita sa kanilang bansa sa susunod na buwan, kaya inihiling niya sa magkapatid na babae na hawakan ito dahil sila ang may kakayahang subordinate sa mga isyong ganito. Nais niyang sumali sila sa kaganapan, at imbestigahan ng malinaw ang sitwasyon ng walang anumang isyu. Dahil sa partisipasyon ng mga magkapatid na babae sa rebelyon, nagkaroon ng ilang pagdadalawang isip ang kanilang hari, ngunit hindi nila kailangang mag-alala dahil kaya naman nila ito ng maayos. Lumalabas na ang taong ito ay ang punong ministro, at pareho naman silang sumang-ayon para sa pabor ng punong ministro upang mahawakan ang mga ganitong bagay. Sa kabilang panig, isang magandang araw sa isang lugar sa bansang A ay may gumagawa ng isang solusyon na tinatawag na CHR-47, at sinisimulan nila ang eksperimento sa isang bagay. Ito pala ay si Dr. Faye at siya ay gumagawa ng ilang mga eksperimento upang manalo sila sa zombie, at sa kabilang panig, sinisimulan ni Jamie ang eksperimento habang tinatanong niya sa kabilang katulong ang kanilang katayuan. Ang kanilang katulong ay nagsimulang mag-utos sa kanila na siya ay handa na, at makikitang gumagawa sila ng isang eksperimento sa isang taong sunog ang buong katawan, at tinawag ni Jamie si Faye dahil handa na silang simulan ang eksperimento. Nag-e-eksperimento pala sila sa katawan ng sinaunang tao na lampas na sa 1,000 taong gulang na, at ang bangkay na ito ay tuyong-tuyo na, kaya nag-alinlangan si Jamie kung mabubuhay pa nila siya. Pero bagamat ganito ang sitwasyon ng bangkay ng sinaunang tao, sigurado siya na kaya niya talagang buhayin siya dahil iniisip niya talaga na kahit ano ay makakamit niya pagdating sa larangan ng biology. Nang walang anumang pag-aalinlangan, tinawag niya ang mga ito upang simulan na ang eksperimento. Nagsimula na ang eksperimento at nanunood sila mula sa lobby habang umuusad ang eksperimento. Nagdadalawang isip si Jamie kung mabubuhay ba talaga nila ang sinaunang tao dahil sa katayuan nito. Dahil sa makapangyarihang figure ng sinaunang tao, nagkaroon siya ng ideya na talagang mabubuhay ang taong ito. Ito ay magiging isang tunay na himala, at malaking tulong para sa kanila dahil sa teknolohiya nito. Ang eksperimento ay isinasagawa mula sa tuyong katawan ng sinaunang tao at tila mayroon na nangyayari. Gayunpaman, isang malakas na tunog ang nangyari na naging sanhi ng pagyanig ng kaunti sa buong silid. Sila ay espekulasyon ng katawan ng sinaunang tao sa loob ng silid ng eksperimento. Biglang may narinig na ubo, at tuwang-tuwa si Jamie nang marinig nila ito, at talagang nabuhay nila ang sinaunang tao. Sa hindi inaasahan, isang hindi kilalang figure ang muling nabuhay na may kalbo na buhok sa itaas at kulot na buhok sa gilid na tila hindi isang intelektual na tao. Napakalakas ng sigaw ni Jamie dahil hindi niya inaasahan ang kanyang hitsura, at ibang-iba sa nakita nila sa kanyang suit. Kaya, ipinalagay niya na hindi ito ang sinaunang tao at sa tingin niya ay umalis ang makapangyarihang sinaunang figure habang abala sila sa eksperimento. Sinugod siya ni Jamie at agad na hinawakan ang leeg habang tinatanong kung saan napunta ang sinaunang tao. Ngunit ipinaliwanag niya na siya ang sinaunang tao kaya hiniling niya kay Jamie na huwag siyang patayin. Pero gayunpaman, galit pa rin si Jamie sa kanya matapos mag-iba ang itsura, dahil napakagwapo ng sinaunang taong nakita nila at wala man lang siyang pagkakatulad sa anyo nito. Ipinaliwanag niya na siya ay isang engineer at wala siyang ideya kung paano lumaban, at isa siyang taga-disenyo ng mecha armor. Gusto lang niyang gawing mas cool ang sarili dahil sa pangit siyang matanda. Mukha namang bigo si Dr. Faye sa pag-iisip na maling tao ang kanilang binuhay, dahil sa iba ang hitsura nito sa sinaunang taong nakita nila kamakailan. Naramdaman niya agad ang pagkadismaya kaya agad siyang nagalit. Nang siya ay aalis na, agad siyang tinawag ng sinaunang tao upang makipag-usap sa kanya. Agad namang napalingon si Dr. Faye matapos marinig ang pagtawag sa kanya ng sinaunang tao dahil nataman niya ang interes ni Dr. Faye. Kahit papaano ay may naramdaman si Jamie na kawili-wili ng subukan ng sinaunang tao na tawagin si Dr. Faye. Dahil dito, nilapitan siya ni Dr. Faye habang tinatanong kung ano ang pag-uusapan nila. Nakita ng sinaunang tao ang kanilang pagkakaiba mula sa kanilang mga panimulang punto, ngunit nais niyang makipagtulungan kay Dr. Faye laban kay zombie. Gayunpaman, hindi sinasang-ayunan ni Dr. Faye ang kanyang panukala tungkol sa pagkakatrabaho nila, dahil 2 beses nang natalo ng zombie ang sinaunang tao.
At nagkaroon din siya ng disappointment sa kanya matapos niyang isipin na mas malakas pa ito sa Blood Clan, kaya gusto na niyang umalis agad dahil marami pa siyang research na gagawin. Sinagot siya ng sinaunang tao na sinaliksik na nila ang mga gens ng zombie 1,000 taon na ang nakalipas, at hindi pa rin gumagana ang kanilang kasalukuyang pamamaraan, at maliban dito, ang kakayahan ng zombie ay patuloy pa ding lumalakas. Nakuha ni Dr. Faye ang kanyang interes tungkol sa isyong ito kaya mas nakinig siya sa kanya. Alam ng sinaunang tao na sila ang pinakamatalinong tao sa buong mundo kaya naisip niya na ang pagsasama-sama nila, ang pinakamahusay na paraan upang manalo laban kay zombie. Sa pamamagitan ng paggamit ng kadalubhasaan ni Dr. Faye sa biology, at pagkakamayroon ng gens ni zombie, nagkaroon sila ng mas maraming pagkakataong para manalo ng magkasama kaysa mag-isa. Idinagdag niya na ang paggamit ng kanyang hindi malalampasan na kaalaman niya sa engineering, at kaalaman din niya sa kung paano gamitin ang mga gens ng zombie, nagkaroon siya ng ideya na gumawa sila ng sarili nilang bagong zombie. At makikita ang kanilang reaksyon, lahat sila ay hindi makapaniwala sa narinig nila sa kanya kahit si Jamie ay nagulat. At ang katulong ay may nakitang pag-asa na maaari silang manalo sa pagkakataong ito. Ang sinaunang tao ay naghihintay para sa pag-aproba ni Dr. Faye, upang makipagtulungan sa kanya pagkatapos ng lahat ng impormasyong ito na kanyang iminungkahi. Kaya't si Dr. Faye ay nagkaroon ng malalim na pag-iisip tungkol sa ideyang ito upang ang kanyang mga pagsisikap at oras ay hindi masayang. At pagkatapos magpasya, pumayag si Dr. Faye sa kanyang mungkahi kaya inabot niya ang kanyang kamay para sa pag-aproba ng kanilang kooperasyon. At naging magkatrabaho na silang dalawa ngayon. Habang sa kabilang banda, may nagagalit sa paggawa ng isang lalaki bilang president bodyguard kay zombie. Galit na galit pala si Violet sa department head dahil sa pagkawala ng isip niya na ipadala si zombie bilang bodyguard ng presidente. Ito ay dahil baka mapatay niya ang presidente dahil minsan ay hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan, habang makikita naman na balisa si zombie sa ideya nilang ito. Ngunit wala naman ibang magagawa ang pinuno ng departamento, dahil malapit nang umalis ng bansa ang Pangulo, at nag-aalala siyang malaman ng buong mundo ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng mga sinaunang tao, na maaari muling magdala ng panganib sa mundo nila. Parehong hindi nakaimik sina Lanky at Violet matapos marinig ang mga salitang ito mula sa department head. Kaya wala na silang ibang pagpipilian dahil hiniling na ng Pangulo ang ilang eksperto mula sa kanilang bansa bilang bodyguard. Sinusubukan din niyang ipaliwanag ang ego ni zombie na palaging inuuna ang buhay ng tao, kaya kung papayag siya, hindi na siya paiimbestigahan ng presidente. Gayunpaman, hindi nila maaaring ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni zombie, dahil ito ay mapanganib para sa maraming tao, na mapansin na mayroong isang zombie mula sa kanilang mga opisyal ng gobyerno, kaya pinayuhan niya siya na ang mga konseho ng lalawigan ng Guangzhou ay ang sasagot para sa kanya sa ngayon. Kaya nagtitiwala siya na hindi mawawala ang mukha ng kanilang probinsya na ang Guangzhou, at pagkatapos ng lahat ng mga paliwanag na ito ay umalis na siya. Samantala sa punong tanggapan ng Akademya ng Beyonder, si Blackie at ang iba pa ay ipinatawag ng zombie para sa isang mahalagang detalye. Tinanong ni zombie ang isa sa kanila kung may gustong tumulong para sa papel ng pagiging bodyguard ng presidente, at kailangan niya ng 2 katulong kasama niya. Dahil sa negosyo ni Blackie sa kanyang trabaho, tinanggihan niya ito dahil malapit na sila sa pagtatapos ng taon kaya darating ang mga impeksyon sa pananalapi, at hindi niya kayang mawalan ng oras tungkol dito. Kasama ang iba, hindi nila siya matutulungan dahil sa kanilang hitsura, at gusto din nilang tumulong sa departamento ng pagpapanatili ng kapayapaan dito. At kahit papaano, nagmungkahi sila lang at firm mula sa zombie na maaasahan niya sila sa pagiging mabuting bodyguard ng presidente. Kaya sa wakas ay nagpasya si zombie kung sino ang sasama sa kanya. Pagkatapos ng pulong, lumabas sila para hintayin sina Violet at Lanky para pumunta na sila sa presidente. Gayunpaman, may naramdaman sina Lang at Fur na may papalapit sa kanila kaya agad silang kumilos na parang alagang aso. Dumating na pala sina Lanky at Violet kaya agad silang lumapit kay zombie. Tuwang-tuwa si Lanky nang makita niya ang 2 kasama ni zombie, at nabanggit din niya na mga cute dogs ito, habang si Violet naman ay nakaramdam ng pagkasuklam sa mga nilalang na ito. Walang pag-aalinlangan, kinakausap ni Lanky ang isa sa mga nilalang na ito, at bigla na lang siyang nagulat nang kausapin siya ng nilalang na ito,
at sinabing ulitin niyang tawagin pa silang cute dogs, ay kakagatin nila siya hanggang sa mamatay siya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Lanky na makaalis sa sitwasyon, ngunit nabigla siya tungkol sa paghahayag na ito. Nagulat siya nang marinig niyang nagsasalita ang aso na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Violet na ito ay alipin ni Zombie at hindi isang tunay na aso. Pagkatapos nito, tinawag sila ni Violet para pumunta sa kanilang susunod na lokasyon na siyang opisina ng Pangulo. Nasa loob na sila ng gusali para pumunta sa opisina ng Pangulo, subalit may 3 tao sa loob ng gusali na naghihintay sa kanila. Talagang hinihintay nila ang pagdating ng akademya ng Beyonder, at ang ilan sa kanila ay tila hindi sila nagugustuhan. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Zombie at bumulong tungkol sa matagal na pagdating nila at inakala niyang sumuko na sila sa kanilang misyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zombie at nagsabi na bakit ito ang ipinalit sa dating pinuno nila dahil hindi naman ito mukhang malakas. Nagsabi din siya na nagtataka siya sa mataas na tiwala ng Pangulo sa lalawigan ng Guangzhou, dahil alam niyang kaya niyang talunin ang 10 mahihinang katulad niya, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga sinasabi, sinuntok na siya ni Zombie ng napakalakas sa kanyang mukha, at matapos masuntok ang lalaking ito dahil sa kanyang kamangmangan, tinanong niya kung ano ang sinasabi niya kanina. Nakaramdam ng kahihiyan si Violet sa ginawa ni Zombie matapos suntukin ang lalaki ng walang pag-aalinlangan, habang ang dalawa naman ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa, matapos mawalan ng malay ang kanilang kasama sa isang suntok lang. Habang napangiti naman si Lanky at ipinagmamalaki ang ginawa ni Zombie mula sa lalaking ito. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin sila, at agad na pumasok si Zombie sa opisina ng presidente, at makikitang tulala siya habang kinakausap siya ng presidente nila. Kinakabahan siya dahil ito ang una niyang beses na makaharap ang presidente ng kanilang bansa. Sinabi ng Pangulo na inirekomenda siya ng pinuno ng departamento ng Guangzhou, dahil sa kanyang kakayahan at perpektong tungkulin para sa isang bodyguard. Kaya sinubukan niyang tanungin si Zombie na kung halimbawa ay mayroon panganib ngayon, paano niya mapoprotektahan ang presidente sa kanyang kasalukuyang posisyon habang nakaupo. Kumpiyansa siyang sinagot ni Zombie na wala talagang panganib sa kanya dahil alam niya kung ano ang kaya niyang gawin. Dahil sa sagot na ito, tumawa ang presidente dahil sa tiwala ni Zombie sa kanyang sarili. Ang presidente ay naniniwala na kayang gawin ni Zombie ang kanyang trabaho bilang isang bodyguard, habang si Zombie naman ay naguguluhan sa kanyang sinasabi. Samantala sa kabilang panig ng bansa ay may makikitang sirang lungsod, at mayroong isang tao sa malayo na nakaupo na parang naghihintay ng isang bagay. Siya ay isang magandang babae na tila makapangyarihan, at biglang may tumawag sa kanya at binanggit ang Big Sis, at kaagad naman siyang lumingon sa gilid niya at naghanda. At may inaabot sa kanya na gamit, isa pala itong maskuladong zombie na may suot na maskara, habang sinasabing handa na ang hukbo ng zombie para sa kanilang mga plano. Ang pangalan ng zombie ay Ashe, at pinasalamatan niya ito dahil sa kanyang pagsusumikap, at hiniling niya sa kanila na sumama ang mga natitira sa kanya. Nasa isang lokasyon pala sila kung saan nakatira ang ibang zombie sa isang wasak na lungsod, at galit na galit ang babae sa mga pinuno ng mga tao dahil ang pakikipaglaban ay isa lamang itong kalokohan. Sumagot si Ashe na hindi niya alam dahil hindi naman siya tao, pero sa tingin niya ay dahil ito sa resources. Isang grupo ng undead army ang naghihintay sa anunsyo ng dalaga bago tumuloy sa kanilang plano. Iniisip niya na maaaring ginagawa ito ng mga tao dahil sa pagiging makasarili at wala nang iba kundi iyon. Pagkatapos nito tinawag niya ang lahat ng hukbo ng zombie upang ihanda ang kanilang mga sarili. Sigurado siyang nabalitaan na ng bawat isa na paparating na ang pangulo ng kabilang bansa, kaya ang misyon nila ay patayin ang pangulo. Kahit na maraming tao ang magtatanong kung bakit nila ito ginagawa, inamin niya na maraming problema ang ginawa ng paglaganap ng zombie, pero ang mga zombie ay hindi isang karapat-dapat na kalaban para sa mga tao. Dahil sa kanilang teknolohiya ay naimbento na ng mga tao ang paraan upang makontrol nila ang mga zombie matagal na ang nakalipas. Siya ay galit na galit pa din sa ilang kadahilanan tulad ng kung bakit patuloy pa rin ang pagsasanay ng kanilang mga militar upang puksain ang mga zombie. Kaya ipinapalagay niya na ang magkabilang bansa ay nagtatago ng katotohanan, kahit na ang mga zombie ay maaaring magkaroon ng kanilang sariling kamalayan, at ang kanilang pamamaraan ay ang paglilinis ng mga zombie sa panloob na alitan bilang isang dahilan.
Dahil dito maraming inosenteng tao ang itinago sa dilim at hindi mabilang na pamilya ang nasira dahil sa panloob na alitan na ito. Kasama nito ang hindi mabilang na mga zombie na may kamalayan na napapatay ng mga walang awang mga tao. Naniniwala sila na ang katotohanan ay pwedeng magkasamang umiral sa mundo ang mga tao at mga zombie. Sila ay sumisigaw para sa kanilang pagnanais na pag-isahin ang buong mundo kung saan ang magkabilang bansa ay maninirahan kasama ang mga zombie at walang anumang diskriminasyon. Masaya siyang nauunawaan ng lahat ang kanilang misyon kaya nakadema siya ng kaunting ginhawa. Ang bawat isa ay nagtataas ng kanilang mga kamay, at sumisigaw tungkol sa kanilang pag-iral sa mundo. Sa kabilang banda, si Violet, Lanky at Zombie ay nakaupo sa eroplano habang naghihintay sa kanilang pagdating sa kabilang bansa, at ang lahat ay naghihintay sa Pangulo ng Bansang A, para sa exchange meeting para sa kapayapaan ng kanilang bansa. Sinabi ng mga mamamahayag na ang Pangulo ng Bansang A ay darating sa kanilang bansa para sa 7 araw na pagbisita. Sinabi rin ng tagapagbalita ng Bansang A na ang kanilang Pangulo ay mananatili sa kanyang hotel, at makikipagpulong sa punong ministro ng Bansang B sa susunod na araw. Gayunpaman, isang bata na nanunood ng telebisyon ay naaaliw sa nangyayari sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, at tinatawag siya ng kanyang mga magulang para kumain dahil pupuntahan nila ito, ngunit ayaw niyang kumain sa sandaling ito dahil sa kagustuhang kaagad makita kung ano ang hitsura ng Pangulo. Natutuwa sila na makikita nila ang malaking kaganapang ito. Gayunpaman, malapit na silang makarating dahil kasalukuyan na silang nasa itaas na ng bansa, at hinihintay na sila ng magkambal na magkapatid na babae na dumating, upang protektahan ang Pangulo sa sandaling sila ay makarating sa bansa, dahil ito ang kanilang prioridad inutos ng kanilang punong ministro. Gayunpaman, napag-usapan nila ang kanilang isang kapatid na baka kumilos ito nang hindi nila alam. Ang isa naman ay sumagot na sa kanyang personalidad ay naniniwala sila na gusto niya munang pabayaan ang eroplano na dumating at saka na nila itutumba ang Pangulo. Samantala, sa masikip na lungsod sa Bansa B, may 2 lalaking nag-uusap para sa kanilang paghahanda upang ipadala ang Pangulo ng kabilang bansa sa impyerno, at may biglang naramdaman si Ashi sa kanyang katawan na nagpanginig sa kanya ng walang dahilan. Agad niyang tinanong si Ashi kung may naramdaman siyang sakit sa isang bahagi ng kanyang katawan, at nakaramdam siya ng pag-aalala dahil hindi sila pwedeng magkamali sa oras na ito. Sa kabilang banda, sa eroplano, may isang bagay na nakakatakot at pamilyar sa parehong oras. May isang lalaking nakahudi na naghihintay sa kanilang pagdating sa Bansang B. Inaabisuhan ng lalaki ang iba para magpatuloy kahit may biglang naramdaman si Ashi na hindi komportable. At sa wakas, lumapag na ang kanilang eroplano sa kabisera ng paliparan ng bansa. Sa labas ng eroplano, maraming tao ang nagtipon-tipon para sa engranding landing ng Pangulo ng Bansang A, at sila ay nasasabik dito. Habang abala ang reporter sa pagsasalita tungkol dito, may biglang lumabas na lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zombie pala ang nag-disguise bilang bodyguard ng bansa ng Pangulo para maiwasan ang anumang sigalot. Gayunpaman, ang mga tao mula sa wasak na lungsod ay biglang humiling na itigil ang pagpaslang matapos makitang hindi ang Pangulo ang unang lumabas sa eroplano. Nataranta ang sniper sa biglaang paghinto ng kanilang misyon. Sinabi ni Ashi na wala ba siyang naramdamang kakaiba sa kanya. Gayunpaman, gumamit siya ng mga awareness enhancer para mas makapag-focus kaya wala siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang kasalukuyang estado. Maging ang isa sa mga revolusyonaryong lider na tinatawag nilang Big Sis, ay nagulat nang makita nilang zombie ang bodyguard ng Pangulo, kaya tinawag nila ang lahat upang makinig. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na tumigil dahil napagtanto niyang hindi ito ang presidente na kanilang tina-target. Nasa spotlight ang zombie at laking gulat ng lahat nang makitang zombie ang bodyguard ng presidente. Ipinakalat kaagad ng media ang balita sa lahat. At nang makita ito ng mga mamamayan ay agad silang napag-usapan at iniisip kung sino ito. Ang iba sa kanila ay hindi nakaimik at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ang zombie sa mundo, at dahil dito hindi makapaniwala ang lahat na ang isang zombie ay maaaring maging bodyguard. Sa ilalim ng kasalukuyang pangyayari, ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa zombie na nasangkot. Nagtaka ang kambal sa ginawa ng zombie dahil wala silang ideya na maaaring maging ganito ang isang zombie.
Habang nakita nila ang impormasyon na ang zombie ay nakalista bilang bodyguard ng presidente, at pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Samantala, matagumpay na naganap ang plano ng department head kung saan ang kanilang plano ay ginagawang perpektong panangga si zombie sa pagpaslang sa Pangulo, at dahil dito ay walang nangahas na umatake sa kanya. At kung ginawa nila ito ay isang madaling kamatayan lamang para sa kanila. Inutusan ng department head ang zombie na tumingin sa paligid at humarang sa harap ng presidente sa paglabas niya para hindi makakuha ng malinaw na linya ng paningin ang mga sniper sa kanilang presidente. Gayunpaman ang zombie ay tiwala na kahit na ang departamento ay maraming mga missile, maaari pa din niya itong mahuli, at hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa isang bala. Pinagalitan siya sa pagiging mayabang dahil ang presidente ay isang ordinaryong tao lamang dahil hindi katulad nila na mas malakas ang pangangatawan. At habang abala sila sa pag-uusap ay lumabas na rin ang presidente. Lumabas ang presidente mula sa kanilang eroplano at lahat ay mainit na sumalubong sa kanya. Agad na iniyuko ni zombie ang kanyang ulo para magpakita ng paggalang sa Pangulo. Pagkatapos ng pag-alis ay hinihiling nilang magpahinga sandali ang Pangulo dahil pagod ito sa paglalakbay, at ang mga panayam ay gagawin sa susunod na araw. Isang tao ang bumati sa kanya mula sa gobernador ng estado ng Hati. Agad na tinawag ni Violet ang zombie para manatiling alerto ito dahil pakiramdam niya ay may mangyayari. At dahil dito naging alerto ang zombie sa sinabi niya. Sa kabilang banda, nagtataka ang pinuno ng revolusyonaryo na may naramdaman siyang kakaiba sa sandaling ito, at nalilito siya kung guni-guni lang ba niya ito. Napaka-seryoso ng itsura ni zombie dahil dedikado siyang ipakita ang intensyon niya kahit isa lang siyang zombie. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.